Kasama natin ngayon ang scholar ng Gitnang Silangan na si Dalia Ziada. Dalia, ikinagagalak naming makasama ka sa I-24 News English. Sinabi ko na kinundena ng mga pamahalaang Arabo ang Iran noon. Pero malinaw na sinabi ni Fahmy na ang pag-atake sa isa ay pag-atake sa lahat. Totoo ba itong pagbabago tungo sa kolektibong seguridad ng mga Arabo? O ito pa rin ba ay pawang politikal na pananalita lang? Anong palagay mo dito? Salamat, Nicole, sa imbitasyon. Sa totoo lang, walang tinatawag na kolektibong seguridad ng mga Arabo. Magandang diplomatikong pananalita ito na nais marinig ng mga Arabo mula sa kalihim general ng Liga ng mga Arabo at ito'y isang pagbabago. Ang pagpapalit mula kay Ahmad Abulgeib, kay Nabil Fahmy ay dulot ng pressure mula sa Saudi Arabia at iba pang estado sa Gulpo. Matapos, mabigong makapagbigay ng angkop na tugon ang Ehipto sa mga naunang pag-atake ng Iran sa mga bansang Arabo. At ang napakainang tugon mula sa Liga ng mga bansang Arabo noon laban sa Iran. Pero kailangan din nating tandaan ang pinadmulan ni Nabil Fahmy. Pareho siya ng kaisipan ni Amr Moussa, ang kilalang diplomat na tanyag sa kanyang matinding galit sa Israel. At labis siyang pinuri ng mga Arabo dahil doon. At ang mga prinsipyo ng ganitong pananaw sa diplomasya ng Ehipto ay palaging itinataguyod o pinapalaganap ang mga bagay tulad ng pagkakaisa ng mga Arabo, pinag-isang hukbong Arabo, pambansang seguridad ng mga Arabo. Sa totoo lang, hindi naman talaga ito umiiral sa realidad. At kahit ano pagtatangka nun, palaging nabibigo. Maganda siyang pakinggan bilang diplomatikong retorika, pero hindi ako naniniwalang magdudulot ito ng tunay na aksyon. Ipinapakita ba nito ang prioridad ni Fahmy? Ito ang pambungad niyang mensahe bilang bagong kalihim general ng Liga ng mga bansang Arabo. Palatandaan kung saang direksyon niya gustong dalhin ang organisasyon. Napaka-interesante ng tanong na yan na ibinato mo, Nicole. Kasi sa totoo lang, sa mga prioridad na binanggit niya, tulad ng mandato para sa kanyang termino sa bago niyang posisyon sa Arab League, inulit lang niya talaga ang parehong mga salita, sa totoo lang. Iyon ang nagdulot ng napakaraming crisis sa reyon kung saan ang mga Arabo ang unang naging biktima. Kaya siyempre, binigyan diin pa rin niya na ang isyu ng Israel ang pinakamalaking problema sa reyon at ang isyu ng Palestina ang dapat maging pangunahing prioridad. Kasabay nito, pinuna rin niya ang Iran habil sa agresyon nito sa mga bansang Arabo. Ipinantay niya ang Israel sa rehimen ng Iran. Nakakagulat talaga ng sinabi niya na ang Israel ay nagsasagawa rin ng agresyon sa mga estadong Arabo. At dito, syempre, tinutukoy niya ang digmaan ng Israel laban sa Hezbollah. Pero maging tapat tayo, kung hindi kinokontrol ng Israel ang Hezbollah ngayon, hindi rin ito sumusugod o umaatake sa Hezbollah ngayon. Sa totoo lang, pati Ehipto na pinagmulan niya ay siguradong magkakaproblema. Habang sinusubukan ng mga Houthi na makisali sa regional na digmaan na nakikita nating unti-unting nabubuo ngayon. Kaya bumalik na naman siya sa parehong pananalita. Nagsasabi ng masama tungkol sa Israel at Iran. Gamit ang retorikang Arabong makabansa na wala namang kabuluhan sa aktwal na dawain. Binanggit mo ang kanyang pagkondenya sa Israel. Kinundena rin niya ang Israel sa pagharang sa plano niyang bumisita sa Ramallah noong nakaraang linggo. Anong naging epekto ng desisyong yon at paano ito ipinapakita ni Rami sa laban para sa issue ng Palestina sa Arab League? Nakakatawa, pero ang totoo, nagawa talaga ng Israel na pigilan siya o hadlangan siya na gawin ang palabas na gusto niyang ipalabas. Sa simula ng kanyang termino bilang kalihim ng Arab League ay isang magandang indikasyon kung gaano talaga kahina ang Arab League o kung gaano ito kawalang silbi. At sa tingin ko, ang layunin ng kanyang pagbisita ay wala namang iba, kundi magpakitang tao lang na nandito kami. Pwede naming ulitin ito. Mulay, sinusubukan niyang tularan ang ginagawa noon ni Amr Moussa noong siya ang kalihim general ng Arab League sa pamamagitan ng pagdalaw ng ilang beses sa Gaza, sa West Bank. At kaya, para lang ipakita na kami ang may kontrol. Pero hindi yon ang totoo, hindi ito ang realidad. At naniniwala akong alam din iyon ng mga miyembro ng Arab League. Nangunguna sa kanila ang Saudi Arabia
na tumigil na sa pagpopondo sa Arab League. Mula pa noon, matagal-tagal na rin. Mula pa noon pa man, ngayon, naghahanap na ang Saudi Arabia ng mga alternatibo kasama ang Pakistan at Turkey para sa sariling panangga at sa Gulf dahil nawala ang tiwala nila sa Arab League. Dalia Ziada, laging magandang makasama ka namin sa E24 News English. Salamat.